May pangako ang bukas. Bakit may mga nilalang na tila bato ang puso na pagkatapos pakinabangan ng isang tao ay naaatim na iwan sa gitna ng kawalang pag-asa? Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito. Kasaysayan ng isang banyagang nagtataglay na ng pusong Pilipino. Pinamagatang, hindi ko ibibigay sa iyo ang huling yaman ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Arineti! Ano? Ay, ikaw pala Kaito. Ano, bibili ka ng ulam? Opo. Bibili ako ulam. O anong ulam? Yung paborito aking asawa. Sige. Kaldereta baka. Saka hinginin ako sabaw. Sabaw, sandali. Talagang kuhang-kuha mo na ugali ng mga Pilipino, ha? Basta nagpabalot ang ulam, hihingi ng sabaw. Siyempre naman po. Ako hapon, pero Pilipino na ako. Sa puso, sa isip, sa gawa. Pero aking birth certificate, hapon. Siya, eto na binibili mong ulam, Kaito. Nariyan na rin sa supot ang sabaw, dinamihan ko. Nilagyan ko na rin ng ilang pirasong dahon ng pechay at 2 hiwang patatas. Salamat, aring ready. Salamat talaga. Ikaw bait sa akin. Ay, kasi mabait ka rin. Kahit ibang lahi ka, nakakatuwa ka. Napakahusay mo makisama. Nakakainis naman, oh! Nakakasawa ng ganitong buhay! Orin, huwag na ikaw galit. Huwag na ikaw bagsak mga gamit. Bakit? Huwag ikaw ngitin na. Ay nako, hindi ko na kayang umiti sa klase ng pamumuhay natin, Kaito! Nanigawan mo ako nun sa Japan, pinangakuan mo ako ng maalwang buhay! Oo, dati naman maarwan buhay natin. Dati marami tayo pera. Pero ano magagawa natin? Narugi yung negosyo natin. Eh kasi wala ka diskarte! Kahit madiskarte isang tao, may mga nakaka-apekto buhay niya. Hindi ko alam tawag doon, pero sa buhay natin, marami nangyari. Una, na-aksidente anak natin. Maraki na gastos natin sa ospital. Ewan ko sa'yo, ang dami mo sinasabi dyan! Ano? Nakabili ka ba ng ulam kinaling, Leti? Oo, nakabili ako. Paborito mo. Isang order na. Tapos may sabaw. Kung gusto mo sa'yo na lahat kardereta, ako sabaw na lang. Ha? Oh, sige na. Ngiti na ikaw. Uy, ngiti ah. Lalo ako na pupwisit! Magaling ka na! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Rio, ikaw, hawak na kamay ko, anak. Papa, Ano yun? kayo po naglaba ng school uniform ko, di ba po? Oo. Ako rin, Franza. Bakit po hindi si Mama naglalaba? Siya po ang babae. Dapat siya po naglalaba, di ba? Oo, hayaan mo na. Hindi naman ako nahihirapan. Kasi may pride powder. Bakit po kayo ang bait-bait po ninyo? Pero si Mama, bakit po lagi siyang naiinis? Ay, Lagi siyang galit.
Ikaw, pasensya ka na mama mo. Mabait naman mama mo. Kaya lang, marami problema. Yun po bang madalas wala tayong pera? Yun po ba ang problema ni Mama? Oo. Kasi wala na tayo business. Lugi na. Hindi naman po ninyo kasalanan kung nalugi ang negosyo natin, di ba? Bakit po siya nagagalit? Mama mo, ayaw niya buhay mahirap. Nagagalit siya pag wala masarap na ulam. O, nagagalit siya pag hindi tayo pasyar tapos kain fast food. Gusto ko ibigay sa kanya yun. Kaya lang, wala na nga negosyo. Mahirap na ako. Papa, di ba hapon po kayo? Oo, ako hapon. Ikaw, hapon din. Hap-hap. Karahati Pilipino, karahati hapon. Bakit mo tanong? Papa, pag gusto niyo na pong bumalik sa Japan, huwag niyo po akong iiwan kay Mama, ha? Gusto ko po sa inyo ako sasama. Ayoko maiwan kay Mama. Masungit siya. Pauline, hindi ba nagdududa si Hapon kapag ganitong umaalis ka ng bahay? Palagi akong may nakahandang alibay sa kanya basta magkikita tayo, Julius. Mabuti napapaniwala mo siya. Singhalan ko nga lang si Kaito, tumatahimik na yun eh. Tapos sasabihin ko, siya na munang bahala sa bahay. Sabi ko, pupunta ako sa mga kaibigan ko na dati din nagtatrabaho sa Japan. Yung plano natin, kailan natin gagawin yan? Huwag ka mainip. Tumatahimik pa ako. Pero isang araw, alam mo, magugulat na lang yan si Kaito. Wala na ako sa bahay namin. Ako, nakahanda rin akong iwan ng asawa ko para sa'yo. Buti ka, wala kayong anak ng misis mo. Kami ni Kaito, meron kami anak. Hindi mo ba kayang isakripisyo ang anak mo? Alang-alang sa akin? Ay, huwag mo naman akong pressurein. Basta, darating din tayo sa ganun. Sasabihan na lang kita, paghanda na akong makisama sa'yo ng tuluyan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, Kaito! Yung sabaw, wala pa. Sandali lang. Maganda tanghari. Aning Reti. Magandang tanghali rin. Oh, bakit para malungkot ka? Marungkot talaga ako. Kasi wala kaibigan kong si Onyok. Kanya pedicab sira, kaya hindi siya biyahe. O ano naman kung hindi nakapamasada ng pedicab si Onyo? Ako madalas extra sa kanya. Ah, Hiram ko pedicab niya. Ako bayad boundary. oh, kawawa ka naman. Dati may kotse ka, dati negosyante ka. Ngayon nakiki-extra ka na lang sa pamamasada ng pedicab. Kailangan. Ay, naku. Para meron makain pamilya ko. Ngayon, kaya ako marungkot. Kasi wala ako pambili ng uram. Ay, Wala ako tangharian ng pamilya ko. kay ito, nakakaawa ka talaga. Nasa score pa anak ko. Susunduin ko siya pero marungkot. Wala sa uram. Ay, hindi. Halika. Pauutagin kita. Saka mo na bayaran pag nagkapera ka, ha? Oh, ay, naku. Salamat. Salamat talaga. Alam mo, Aring Reti, kaya masarap pa rin buhay dito sa Pilipinas.
Kahit mahirap bansa ang Pilipinas, marami mabait na tao. Tama na to, isang maletang damit na dala ko. Iiwan ko na yung hindi ko na masyadong ginagamit. Hinihintay na ako ni Julius sa meeting place namin. Porin! Porin! Saan ka, hani ko? May dala ko uram. Hari ka na. Kaya na tapos susunduin ko na anak natin. Bakit may dalang mareta? Ano ibig sabihin? Alis na ako, Kaito. Ano ibig sabihin? Saka pupunta. Sawang-sawa na ako. Kulang na lang mag-deal-deal tayo ng asin. Hindi ako makapagluto ng masarap na ulam dito sa bahay dahil bumibili ka na lang dyan sa kalendarya. May sarili nga tayong townhouse, pero yung buhay natin, mas masahol pa sa mga nakatira sa squatter. Nakakahiya na. Iwan mo na ako. Ay, nako. Iiwan mo na kami, Rio. Burin, paano anak natin? Paano ang bata? Raragay siya walang nanay. May bahala ka na kay Rio. Burin, wag. Ano ba? Huwag ikaw, Aris. Huwag mo kami iwan. Ay, nako. Para hawa mo na, kailangan ka namin. Tama na, buo ng pasya ko, no? Palaanin mo nga ako. Huwag ka umalis. Para hawa mo na. Kailangan kita, Burin. Kailangan ka namin. Sabi ng palaanin mo ako. alis. Yan, hindi mo ako. Burin! Burin! Huwag mo gawa ito sa amin. Kawawa naman anak natin. Burin! Bumalik ka! Bumalik ka! Burin! Ano ang kapalarang naghihintay sa isang banyagang naghihirap ay iniwan pa ng babaeng akala niya ay kanyang magiging karamay. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Bobby Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, Vilma Borromeo, Olive Madrideos, Susan Robles, Lizelle Once, at si Lionel Benamin sa papel na Kaito. Dinapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Hindi ko ibibigay sa iyo ang huling yaman ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Iniwan ko pamilya ko, Japan. Punta ako dito, Pilipinas. Pero ano gawa mo? Nang maubos pera ko, ikaw basura na tingin sa akin. Hindi na kita habor. Pero huwag mo ubos sa akin pasensya. Wala na akong pera. Wala na lahat. Hindi ko nabigay sa iyo ang huling yaman ko. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon
ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, lakip ang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi ko ibibigay sa iyo ang huling yaman ko. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Wala na. Nagsawa na ang asawa ko. Tuluyan na niya kami iniwan. Ayaw na niya hilap. Ayaw na niya biriluto ulam. Nagsawa na siya kasi hindi na kami pasyar. Wala na ako pera. Kasalanan ko ba? Nagsikap naman ako. Narugi nga ng negosyo ko. Ano magagawa ko? Purin. Bakit mo ito gawa sa akin? Bakit iwan mo kami? Paano anak natin? Wala kang awa. Wala kang awa. Ay, naku, salamat. Tapos na ang dagsa ng mga customer ko. Tapos na oras ng tanghalian. Oh, nakakapagod din ang ganitong negosyo. Maganda nga ang kita, pero... aba, si Rio yun. Yung bata naglalakad mag-isa, mukhang umiiyak. Ay, Rio! Rio, ano? Aling Litsi. Bakit umiiyak ka? Saka bakit naglalakad ka mag-isa? Hindi ka ba sinundo ng papa mo? Kaya nga po umiyak. Kasi po hinintay ko si Papa sa may gate ng school. Oh. Pero hindi po siya dumating. Kaya nagpatulong po ako sa barangay tanod. Sabi ko po, tulungan niya akong tumawid sa highway. Jesus, patawarin. Ano kaya nangyari sa papa mo? Kanina narito pa yung sa karinderya ko, pinautang ko na ulam. Sige po, uuwi na po ako. O sige, kung may problema, bumalik ka dito ha, at nang malaman ko, tumahan ka na, o buwi ka na. Rio, pasensya ka na anak. Nakalimutan ko, kailangan nga para kita sunduin kanina. Bakit po kayo umiyak, Papa? Anak, Ano po nangyari? wala ka na, Mama. Iwan na tayo, Mama mo. Umaris na siya. Ayaw na niya sa atin. Ano po?
Rinyo? Bakit po, Papa? Bakit niyo tayo iniwan? Saan po pumunta si Mama? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sa mga nagkakarinderyang katulad ko, malaking tulong itong smart dishwashing gel. Matipid na. Ang husay pa magtanggal ng sebo sa mga plato at kubyertos. Aring Letty, Oh, ikaw pala kaya ito. Bakit parang mugto ang mga mata mo? Umiyak ka ba? opo. Ako iyak kasi wala na sa akin asawa. Ano ibig mo sabihin? Borin, aris na. Iwan kami. Wala na siya. Umaris na. Hindi ko alam saan siya punta. Anak ng... Ibig mo sabihin, iniwan na kayo na asawa mo? Umalis at iniwan kayo mag-ama? Opo, Ano sabi ng anak ninyong si Rio? iyak siya. Marami iyak. Ayaw tigil. Ako iyak din. Bakit siya alis? Bakit na kami iniwan? Yang kasing asawa mo, Kaito, tingin ko dyan puro pagpapasarap lang ang nasa isip. Siguro nakakita na siya na lalaki may pera na ipapalit niya sa'yo. Sana makarma siya. Wala siyang kwentang babae. Kaya ito, hindi ka ba nagbibiro? Nag-a-apply ka sa akin para maglabas ng isa sa aking mga pedicab? Ako, sabi totoo sa'yo, Kuya David. Oh, Ako gusto trabaho. Gusto ko meron ako kita. Mahirap, wala pera. dati meron kang buy and sell na mga kotse, hindi ba? Wala na business ko. Rugi na. Kasi naalala ko, sa'yo ko pa binili yung unang kotse ko noon. Tapos ngayon, eto, makikilabas ka sa akin ng pedicab. Maupo ka nga muna dito. Kuya, sige na. Ikaw payag na. Maawa ka na sa akin. Saka sa akin, anak. Wala kami kakainin pag hindi ako pasada ng pedicab. Talaga bang kaya mo? Kaya ko. Dati nga, hinihiram ko kay Onyok, pedicab nyo. Ako nagbabiyahe. Hati kami sa boundary kasi wala na si Onyok. Wala na nga si Onyo. Pinauwi na ng nanay niya sa Bicol. Kasi may nakaaway na maton. Baka daw resmakan. Oh, tanggap na ako. Sige na, Kuya David. Ako pangako, magiging mabait ako. Lagi ako maaga rarawas. Lagi ako bigay boundary. Gusto nga kitang tanggapin, pero maraming siga dito sa paligid. Oh, Lalo na kapag nagkaroon ka ng pasaherong taga roon sa may squatters area. hindi ako raman away. Magbabait ka, kapwa mo. Hindi ka niraaway. Pag ikaw raging ngiti rin sira. Ganyan buhay gusto ko, tahimik. Gusto ko lang mabuhay kami, anak ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pauline, sa ako pa rito ng Metro Manila pero at least malayo sa dating lugar nyo ng dati mong pamilya. Hindi na niya tayo masusundon dito.
Kaya nga ako sumama sa'yo kasi umaasa ako. Mas niligaya ako pag ikaw ang kasama ko, Julius. Ayoko na sa hapon na yun. Ako rin eh. Nagsawa na rin ako sa asawa ko. Sa totoo lang, hindi naman talaga kita nalimot eh. Kaya lungkot na lungkot ako nang mag-Japan ka. Eh kasi naman, doon lang ako nakatanaw ng pag-asa na umasenso ng konti. At nang mabalitaan ko na nag-asawa ka ng Hapon, ayun, pinatos ko na rin yung naging asawa ko. Kahit hindi ko siya masyadong kursunada. Kasal kayo. Hindi, live-in lang kami. Eh kayo ni Hapon, kasal kayo? Kasal kami. Kaya nga gamit ko yung apelido niya eh. Kung gano'n, di tayo pwedeng pakasal. Ayos lang yun. Live-in na lang tayo. Tsaka kapirasong papel lang naman yun. Ang importante, maging matiwasay ang pagsasama natin. Tama na nga yan, Jam. Ika nga dito. Ba yan? Ay, talaga, ang sarap na yung mga baba. Oh, bakit yung kamay mo na andyan agad? Kasi, Pauline. Pauline. Ayun. Marami tao galing palengke. Doon ako tatawag pasahero. Pedicab! Ate! Pedicab! Pedicab. Oh. Saan kayo magpapahatid? Champaka Street, sa may squatter. Kaya mo ba? Sige po, sige. Kayo sa kayo na. Hatid ko kayo squatter area. Teka, hapon ka ba? Opo. Ako hapon. Ay, ang sipag mo naman. Nagpe-pedicab ka? Maria! Naku, bata ka. Bakit ka umiiyak? Kasi po, hindi pa umuwi ang papa ko. Nagugutom na po ako. Ay, siya. Halika dito sa loob ng karinderya ko. Halika, pumasok ka. Pakakainin na muna kita. Bakit po wala pang papa ko? Namamasada pa ang papa mo ng pedicab. Malakas siguro kaya wala pa siya. O siya, tahan na. Pahirin mo yan luha mo. Pakakainin na kita. Ano ang kapalarang naghihintay sa mag-amang Kaito at Rio? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Bobby Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, Vilma Borromeo, Olive Madrideos, Susan Robles, Lizelle Once, at si Lionel Benjamin sa papel na Kaito. Nitapatan ang tunog ni Jerry Mutiam. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Buyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Hindi ko ibibigay sa iyo ang huling yaman ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang,
May pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Iniwan ko pamilya ko Japan. Punta ako dito Pilipinas. Pero ano gawa mo? Na maubos pera ko, ikaw basura na tingin sa akin. Hindi na kita habor. Pero huwag mo ubos sa akin pasensya. Wala na akong pera. Wala na lahat. Hindi ko nabigay sa iyo ang muring yaman ko. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi ko ibibigay sa iyo ang huling yaman ko. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Tahan na, Rio. Ayan na ang papa mo, oh. Rio. Oh, Rio, pasensya na anak. Kasi ako, sakay isa pasahero, marami karga. Balik-balik kami, hakot kami, marami paninda. Prutas, gulay. Oh, inabot kami-kami. Akala ko hindi ka uuwi, Papa. Hindi pwede hindi ako uwi, anak. Hindi kita iwan. Mahal kita. Yun nga ang sinabi ko dyan sa anak mo. Sabi ko, hindi pwedeng hindi ka uuwi. Anak, talaga sorry. Hindi ako uwi maaga kasi sayang babayad sa akin. Pero alam mo, hindi ka naman pababayaan, Arin Reti. Mabait, Arin Reti. Kasi naman, hindi na iba ang turing ko sa inyo mag-ama. Kaya kung ano man ang maitutulong ko sa inyo, sabihin nyo lang. Huwag na kayo mahihiya sa akin, ha? Ituring ninyo kung kapamilya. Pauline, ano ba? Bakit lagi kang tulala? Narito ka, kasama kita, pero ang layo naman ang lipad ng isip mo. Pasensya ka na, Julius. Naalala ko lang yung anak ko. Ang akala ko ba nakahanda kang kalimutan ng lahat pag nagsama na tayo? Kasi nung una, akala ko magiging madali. May mga gabi na hindi ako makatulog dahil sa kaiisip kay Rio. Julius, nakikiusap naman ako. Sige na. Payagan mo ako madalo kung aking anak. At siguro, gusto mo rin makipagbalikan kay Kaito. Nagkakamali ka. Ano ko lang talaga gusto kong makita. Kung nagsisisi ka ng sumama ka sa akin, sabihin mo lang. Wala
wala akong pinagsisisihan. Talagang si Rio lang ang gusto kong makita. Maniwala ka naman sa akin. Bahala ka sa buhay mo. Julius, Pero siguruhin mo lang na ang anak mo lang ang sadya mo pag bumalik ka sa bahay ng sakang na yun. Dahil kung hindi, baka mapatay ko kayong pare-pareho. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aling Leti, wala akong baso rin eh. Ay, nako, pasensya ka na ha. Pinahugasan ko kasing lahat ng gamit ng Smart Dishwashing Gel para siguradong walang lansa. Sandali. Eto, ayan. Salamat po. Sa pagkakarenderya, kailangan mahaba ang pasensya at dapat mabait ka sa mga customer para balik-balikan ka. Ay, nako. Aba, teka, parang kilala ko ang babaeng yun na bumaba sa tricycle. Si Pauline. Bakit kaya bumalik ang talipandas na babaeng ito? Kabibili lang ni Kaito ng ulam. Magkikita sila. Ano kaya magiging reaksyon ni Kaito sa pagkikita nila ng walang hiyang babaeng ito? Masama aking pakiramdam kaya hindi ako rabas pedicab. Sayang. Ako dapat meron kita. Pero mamaya susunduin ko anak ko sa school. Oh, sandali. Pauline, pwede ko tumuloy. bakit ikaw balik? Ano kailangan mo? Wala akong kailangan sa'yo. Kaya lang ako bumalik dahil sa anak ko. Wala ka anak. Anong wala? Wala pang 7 taong gulang si Rio. At sa batas ng Pilipinas, ewan ko sa bansa nyo, dito sa amin, pag ang bata wala pang 7 taong gulang, automatic dapat nasa poder siya ng kanyang ina. Pag naghiwalay ang kanyang mga magulang. Hindi kita hiniwarayan. Ako iiwan. Ikaw sama iba lalaki. Wala ka na ron. Tabi nga dyan. Pupunta ko si Rio sa kwarto niya. Wala siya rito. Bakit nasaan? Pagkatapos iyo gawa, hindi na dapat ikaw punta dito. Wala ka na karapatan, anak ko. Si Rio, anak ko lang. Huwag mo na siya guruin. Ipaglalaban ko ang karapatan ko sa kanya. Iniwan ko pamilya ko Japan. Punta ko rito Pilipinas. Pero ano gawa mo? Nang maubos pera ko, ikaw basura na tingin sa akin. Hindi na kita habor, pero huwag mo ubos sa akin pasensya. Wala na ako pera, wala na lahat. Hindi ko nabigay sa iyo ang uring yaman ko! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tama lang ang ginawa mo, Kaito. Mabuti pinagtabuyan mo ang dati mong asawa. Gusto niya kuha anak namin, Arin Right? Huwag kang papayag. Hindi ko mo Pilipino siya at narito sa bansa namin magagawa na niya ang gusto niya. Dapat ka sa babae yung binugbog mo eh. Ako, ayaw ko saktan babae. Awa ako. Mabait ka nga. Dahil ko sa ibang lalaki nangyaring ginawa sa'yo ng Pauline na yon. Nako, baka napatay na siya. Ako, ayaw ko malupit babae. Pag saktan ko siya, wala siya raman sa akin. Maliit siya babae, ako malaki. Malaki kamao ko. Pag suntok ko siya, kawawa siya. Sayang.
Sayang at hindi nakita ni Pauline ang iyong kabaitan. Naisip ko. Ako hindi talaga mahal po rin. Gusto lang niya ako kasi noon. Ako marami pera. Pero ngayon wala na ako pera. Mahirap na ako. Pedicab driver na lang. Hayaan mo, Kaito. May darating ding swerte sa buhay mo. Ang mga tao simbait mo, ginagantimpalaan yan ng Diyos ng pagpapala. Rio, nandito ka pa rin sa gate ng school. Sinong hinihintay mo? Hinihintay ko pong papa ko, Teacher Janine. Sige, dito rin muna ako ha, habang hindi pa dumarating ang papa mo. Sasamahan kita para hindi ka mainip. Okay ba yon? Okay po. Para pong may kausap ako. Pero ma'am, bakit pong bait niyo sa akin? Kasi nababaitan din ako sa'yo. Tapos, behave ka pa sa klase. At isa ka sa pinakamatalino kong mga estudyante. Saka meron pang isa kang katangian kaya tuwang-tuwa ako sa'yo. Alam mo ba kung anong katangian yon? Ano po yun? Gustong-gusto ko ang pagkasingkit ng mga mata mo. Tapos, ang kinis mo pang bata. Hapon ang tatay mo, di ba? Opo. At Pilipina ang mama mo? Opo. Pero wala na pong mama ko. Patay na? Hindi po. Bigla na lang po siyang umalis. Iniwan po kami. Kasi po wala na raw pong pera ang papa ko. Grabe naman. Kaya galit po ako sa mama ko. Bad siya. Iniwan niya kami. Pero papa ko po, sobrang bait. Mahal na mahal ko po siya. Ano bang trabaho ng papa mo? Dati po, may... Ano nga ba ang tawag doon? Dati po, nagbibenta ng kotse. Bibilin po niya, tapos ibibenta ulit. Ah, buy and sell. Pero nalugi na po. Kasi may mga taong naloko sa kanya. Kaya ngayon po, nagpe-pedicab na lang po siya para mabuhay kami. Makakawa po ang papa ko. Naku, oo nga pala. Susunduin ko pa anak ko sa school. Marayo kasi nagpahatid na huling pasahero ko. Kaya nakalimutan ko. Kailangan magmadali ako. Kawawa naman anak ko. Baka umiyak ulit yun. Bibilisan ko pagpad. Kotse, ang bilis! Mamamaga ako! Nakapagpreno ko pero nahagip ko pa rin siya. O Diyos ko, napatay ko yata ang pedicab driver na ito. Kailangan madala siya sa ospital. Ano ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Makaligtas kaya si Kaito sa nangyaring aksidente? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page nang may pangako ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa.
Samantala ang mga nagsiganap ay sina Bobby Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, Vilma Borromeo, Olive Matrideos, Susan Robles, Lizelle Once, at Lionel Benjamin sa papel na Kaito. Pinapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Hindi ko ibibigay sa iyo ang huling yaman ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako. Ang bukas. O Diyos ko, huwag niyo naman po sanang itulot na mamatay ang taong ito. Ayoko makapatay ng tao. Ayoko matawag na kriminal. Please naman po! Mga kuya, tulungan niyo po ako buhatin siya! Sakay po natin sa kotse! Kailangan madala po siya sa ospital! Please proceed to the emergency room right now. Thank you. Ale, kilala niyo po ba ang batang to? Aba nako, oo. Kilala ko siya, kapitbahay ko yan. Hindi po ako sinundo ni Papa, Aling Letty. Umiiyak na po kasi siya, kaya sabi ko ihahatid ko na lang siya. Mabuti naman po alam niyang sabihin ng eksaktong address. Ay, hapon kasi ang tatay ng batang yan. Namamasada ng pedicab. Bakit kaya hindi nakarating yun? Nag-aalala tuloy ako. Baka may nangyari kay Kaito. Ako, sa kaya papa mo? Excuse me po. Pwede hong magtanong? Ay, sige pa. May kilala ho ba kayong Kaito Fukuya? Papa ko po yun! Anak po niya ako! Bakit po? Nakita niyo po bang papa ko? Hindi nga po niya ako nasundo sa school eh! Nasaan pong papa ko? Iha, huwag ka sanang mabibigla ha. Nasa ospital ang tatay mo. Kuwan kasi na-aksidente siya kaya hindi nala ko siya sa ospital. Ay, nako. Gusto ko makita ang papa ko! Dalhin niyo po ako sa papa ko! Papa! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Rio, huwag na ikaw iyak. Buhay pa ako. Papa! Bakit po yun na-aksidente? Natakot po ako nang sabihin ng babae na narito raw kayo sa ospital. Ligtas na ako, sabi ng doktor. Bukod sa napiray na braso, wala na akong sugat. Mga garos na. Arin, Reti, Kaito. salamat. Sinamahan mo anak ko. Pati ako nataranta nang malaman kong na-aksidente ka.
ligtas na ako. Mabait babae nakabundol sa akin. Tulong niya ako. Sabi niya, sa lahat bayad ospital. Ay, naku, salamat naman. Mabuti. At tungkol dito kay Rio, ha? Huwag kang mag-alala sa kanya. Ako na muna mag-aalaga sa kanya habang nagpapagaling ka. Salamat. Salamat talaga. Aba, Rio, nakapasok ka na? Sinong naghatid sa'yo dito sa school? Si Aling Leti po. Tapos po, dali-dali siyang bumalik sa kanyang karinderya. Kumusta ang papa mo? Nakalabas na po ng ospital. Nandun na po siya sa bahay namin. Pero, hindi pa po siya nakakapag-pedicab. Kasi may semento pa ang braso niya. Tsaka may mga galos pa siya sa mukha at ulo. Salamat na rin dahil ganun lang ang nangyari sa kanya. Kasi po, mahal kami ni Papa Jesus. Lagi po ako nagpipray. Kahit po na-aksidente si Papa, ligtas naman po siya. Kayo rin po, Teacher Janine. Pinagpipray ko rin po kayo. Salamat, Rio. At ikaw din, lagi ka ring laman ng aking mga dasal. Oh, Kaito, kumusta ka na? Mabuti naman po, Kuya David. Pero makirot pa braso ko. May semento pero pasalamat din ako kasi hindi ako namatay. Oo nga. Salamat at hindi malubang inabot mong mga sugat sa aksidenteng yon. Oo nga para Oh, kayo, pasensya na. ay, Pedicab gamit ko nasira. huwag mo isipin yun. Binayaran na nung nakabundol sa'yo. Ay, sandali lang. Tao. May kumakatok. Sandali lang! Magandang tanghali sa'yo, Kaito. Ma'am, Portia, maganda tanghali rin po. May dala ko sa'yong konting supply. Kalahating kabambigas at mga groceries. Oh, Eto. Nagsama ako ng boy para may magdala. Dito, ipasok mo rito yung mga yan. Opo, ma'am. Andyan na po. Doon na po ako maghihintay sa kotse. marami salamat po. Alam ko, kailangan mo ang mga iyan. Kailangan yun ng anak mo. Teka, may bisita ka pala. Magandang tanghali po. Siya po may-ari ng pedicab na nilalabas ko. Dinaraw niya ako. Oh, Kayo ho pala yun. Ipinaasikaso ko na po yun sa isang tauhan namin. Wala na po akong atraso. opo, wala na pong problema. Ayos na po. Ikaw naman, Kaito, hindi mo na itatanong. Meron akong manugang na hapon. Kababayan mo. Naikwento ko sa kanya ang tungkol sa'yo. Naawa silang mag-asawa sa'yo, kaya ang sabi ng manugang ko, pag magaling ka na raw, bibigyan kanya ng trabaho. Kukunin kanyang tauhan sa kanilang kumpanya. Talaga po? Oo.
Totoo bigay siya trabaho sa akin. Oo, kaya magpagaling ka agad. Oo, At pag magaling ka na, hindi ka na mamamasada ng pedicab. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hello, Rio. Good morning. Ay, kaya po pala, Ma'am Janine. Good morning din po. Ang bilis talaga ng panahon, no? Ang laki mo na. Ano ngang grade ka na? Grade 3 na po ako, Ma'am Janine. Lalo kang gumaganda habang lumalaki. Thank you po. Kayo rin po. Lalo rin po kayong gumaganda. At ang bait-bait niyo po pa rin sa akin. Kahit hindi na kayong teacher ko, lagi niyo pa rin po akong binabati. Kamusta na ang papa mo? Ayun po, nagtatrabaho po siya sa opisina. Kababayan po niya yung kanyang boss. Hapon din po. Uy, tingnan mo nga naman, no? Kung minsan yung inaakala nating disgrasya, biyaya pala ang dala. Naging tulay ang kinasangkutan niyang aksidente para makilala niya ang kababayan niyang Hapon. At yan, tinulungan nga siya. Siguro po naawa ang Diyos kay Papa. Kasi naging kawawa po siya nang iwan kami ng mama ko. Sobra traffic dito, Maynila. Pinahiram sa akin, boss ko, isa ruma kotse. Gamit ko raw para hindi ako hirap pasok sa opisina. Pero problema, traffic talaga. Kahit riko na ako, iba daan, traffic pa rin. Pero salamat pa rin, may tumulong sa akin. Kaya ko habang buhay na lang pedicab na drive po. Teka, para kilala ko babaeng yun. Yung tumatawid, nakapayong. Oo nga. Kilala ko si Purin. Pero bakit mukha siya may sakit? Sobra siya payat. Ano nangyari sa dati ko asawa? Kayo ho, Ale. Kakain ho ba kayo? Aba, Pulin, ikaw ba yan? Ako nga ho, Aling Letty. Mabuti naman ho, natatandaan niyo pa ako. Ano nangyari sa'yo? Bakit nagkaganyan ang ayos mo? Ako, ang payat-payat mo, namumutla ka pa. Maabang kwento. Ay, halika, pumasok ka rito. Nagugutom ka ba? Hahainan kita. Huwag mo nang bayaran. Dito ka, halika, maupo ka muna rito. Kumusta na ho ang mag-ama ko? Nako, naging kawawa sila nung bagong alis ka noon. Awang-awa ko kay Kaito. Madalas umiiyak siya dito pag nagkukwentuhan kami. Tapos si Kaito, namasada pa siya ng pedicab para makaraos sila mag-ama. Parang hilong talilong niyang asawa mo noon. Sa umaga, ihahatid si Rio sa school. Susunduin din sa tanghali. Tapos, dali-dali magluluto. O kaya bibili ng ulam dito. Tapos, namasada hanggang hating gabi yun. Hanggang maaksidente siya.
Na-aksidente ho siya. Oo, nabundol ng isang kotse. Pero ang aksidenteng yun ang naging daan para makilala niya ang kababayan niyang Hapon na may maunlad na business na tuna. May mga tauhan sila sa Jensan, pero may opisina rin dito sa Maynila. Kinuhang empleyado si Kaito. Como Hapon nga, si Kaito ang pinagkatiwalaan sa pakikipagtransak sa mga parokyanong Hapon. Maluwag na sila ngayon. At pakotse pa nga ang asawa mo. Si Rio po, kumusta? Ay, lumalaki si Rio, lalong gumaganda. Grade 4 na. Napakabait na bata. Nagmana kay Kaito. Oh, naku, ayun na pala siya. Papunta rito. Aling Leti, Ah, pabili po ng ulam. halika Rio. May bisita ka. Rio? Anak? Kilala mo pa ba ako? Aling damdamin ang mananaig sa puso ng batang si Rio para sa kanyang ina? Pagmamahal kaya o galit? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Bobby Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, Vilma Borromeo, Olive Madrideos, Susan Robles, Lizelle Once, at Lionel Benjamin sa papel na Kaito. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutiak sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit at kapanapanabik na huling kabanata ng kasaysayang ito. Hindi ko ibibigay sa iyo ang huling yaman ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Rio, namumukhaan mo pa ba ako? Ha? Ako ang mama mo. Kayo? Oo, anak. Si mama ito. Miss na kita, anak. Bitiwan niyo ako. Ay, anak ko. Bakit bumalik pa kayo? Bakit Anak. nagpakita pa kayo? Anak, alam ko akong may kasalanan sa inyo ng papa mo. Pero nagsisisi na ako. Patawarin mo ko, anak ko. Galit ako sa inyo. Anak ko. Galit ako sa inyo. Anak! Anak ko! Rio! Pauline, hindi mo masisisi ang anak mo. Ang totoo, kaming mga kapitbahay ninyo dito, kami man hindi namin nagustuhan ng ginawa mo. Nung sagana pa si Kaito, mahal na mahal mo siya. Pero nang malugi na ang kanyang buy and sell ng mga second-hand na kotse, iniwan mo siya at sumama ka sa ibang lalaki. Aling Leti, pinarusahan na po ako ng Diyos sa mga kasalanan na gawa ko. Oh, nasaan na yung lalaki sinamahan mo? Iniwan niya na ako. Oh, nakita mo na? Teka, ano bang sakit mo? Bakit ganyan ang itsura mo? May breast cancer ho ako. Tinanggal na ho yung isa kong suso. Pero wala pa hong 2 taon. Meron na naman bukol na tumubo dito sa isa pa. Cancerous din daw. At yun po, pinagsamahan lang ako ni Julius.
Bigla na lang siyang hindi umuwi sa inuupahan namin. Hindi na ho siya nagpakita sa akin. Huwag sanang ikasama ng loob mo, ha? Pero tama ka, parusa yan ng Diyos sa'yo. Kasi hindi ka lang masamang asawa. Naging masama ka ring ina. Nakita ko si Mama, Papa. Nakita mo, mama mo? Saan mo siya kita? Pumunta ba siya dito bahay natin? Hindi po. Diyan po sa karinderya ni Aling Letty. Bibili sana ako ng ulam. Nakita ko siya. Payat siya. Mukhang may sakit. Gusto niya nga po ako yakapin eh. Hindi ako nagpayakap sa kanya. Umiwas ako. Anak, hindi tama gawa mo. Mama mo yun. Dapat yakap mo. Galit ako sa kanya. Garit din ako, anak. Pero sabi mo, siya payat. Mukhang may sakit. Opo. Ako naaawa sa kanya. Tandaan mo, ikaw, hindi magiging tao kung wala siya. Magurang mo siya. Papa, ikaw lang ang mabait sa akin. Ikaw lang ang nagmamahal sa akin. Ikaw lang. Kahit gaano ako kabait, hindi ako pwede maging nanay. Hindi ako pwede magbuntis. Ikaw, galing ka sa tiyan mama mo. Kaya dapat mahal mo siya. Pero iniwan niya tayo. Pag ang tao hingi ng tawad, dapat wala na galit. Dapat patawad na. Basta, galit ako sa kanya. Ayoko sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Habang wala pa ako mga customer, uhugasan ko na itong mga kaserola at kawaling ginamit ko sa pagluluto. Mabuti na lang at katuwang ko ang smart dishwashing gel sa pagtanggal ng sebo. Aring Rati. Ay, Kaita, sandali! Nasa kusina kasi ako eh. Ano, bibili ka ba ng ulam? Opo, biri ako uram. Saka, tatanong din ako. Alam ko na kung anong itatanong mo. Parang nahuhulaan ko. Tungkol kay Pauline, ano? Jack, nagkwento ng anak mo sa'yo na nagkita sila dito sa karinderya ko. Opo, tungkol nga kay Purin. May sakit daw siya. Oo, may sakit si Pauline. Naku, kung nakita mo siya, maawa ka. Payat na payat. Hindi ko na mabakas sa kanya yung dating ganda niya. Yung dating sariwang itsura niya. Yung, ewan, parang bigla natuyo. Ano raw sakit niya? Breast cancer. Natanggal na raw ang isang breast niya. Pero lumipat sa kabila ang cancer. Siguro naisip ng lalaking sinamahan niya na wala na siyang silbi. Kaya yun, iniwan. Kawawa naman po rin. Bakit ganyan ang tono ng pananalita mo? Bakit? Balak mo ba siyang tulungan? Kailangan niya tulong. Sabi ba niya sa inyo kung saan siya nakatira? Bakit mo'y tinatanong kung saan siya nakatira? At seryoso kang ang tulungan ng dati mong asawa na ipinagpalit ka sa ibang lalaki? Arin Reti, Ay, kawawa naman si Purin. Wala na siyang pamilya. O, wala iba tutulong sa kanya. Ako lang.
ka? Tahimik na tahimik ka rito sa sulok ng kantin. Galit po ako sa papa ko, Teacher Janine. Ha? Bakit ka naman naiinis sa papa mo? Kasi po, ang tigas po ng ulo niya eh. Hindi na siya marunong makinig. Anong ibig mong sabihin, Rio? Di ba po, kinuwento ko sa inyo noon na iniwan kami ng mama ko nung kinder pa lang ako. Oo. Iniwan ng mama kong papa ko kasi naghihirap po kami noon. Ngayon po, na medyo may magandang trabaho na ulit si papa, nagbalik po si mama. May sakit daw po siya. Galit po ako kay mama. Pero si papa, hindi siya galit. Pupuntahan daw po niya si mama. Ipapagamot daw po niya. Hindi ka ba natutuwa na meron kang ama na super bait? Nakaka-proud kaya yun. Para po sa akin, hindi nakaka-proud yun, Ma'am Janine. Kasi, hindi niya dapat tulungan ng mama ko. Kasi po, bakit ganun? Sobrang kabaitan ng papa ko. Pero ako, galit ako sa kanya. Hindi ko siya kikibuin pag itinuloy niya ang tulungan ng mama ko. Mabuti na lang. Kahit paano, kumikita ako sa pagmamanicure, pagpapedicure. May nakukunan akong pambayad dito sa inuupahan kong maliit na kwarto. Palibhasa, nagkaroon ako ng malubhang sakit. Biglaan na lang akong iniwan ni Julius. Hayop na lalaking yun. Katawan ko lang ang ginusto niya. Hindi niya ako talagang minahal. Sino kaya ito? Baka customer. Magpapalinis ng kuko. Teka lang. Sandali. Porin, Kaito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oy, Kaito! Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit basta ka na lang nakaupo dyan, wala kang kakibukin mo? May problema ka ba, ha? Sabihin mo sa akin habang walang customer nang makapag-usap tayo. Oh, namumula pa mga mata mo, parang iiyak ka. narurungkot ako, Arin Rete. Ngayon ka pa ba malulungkot? Nakakabawi ka na. Gumaganda na uli ang buhay ninyo mag-ama. Narurungkot ako kasi ang anak ko parang galit sa akin. Ano? Si Rio galit sa'yo? Opo, galit sa akin, anak ko. Kasi tinulungan ko si Porin. Ay, Ayaw Rio na tulungan ko mama niya. Pero ako tulong pa rin. Mula nung galit sa akin ang anak ko, hindi na siya marambing sa akin. oo nga pala. Kamusta na si Pauline mula nang mapaoperahan mo? Hindi mabuti. Ano ibig mo sabihin? Kahit kimo na, hindi pa rin garing si Porin. Hina na katawan niya. Gahapon, dara ko uri sa ospital. Sabi doktor, hindi na siya magtatagal. Kasi, stage 4 cancer daw. Hindi na rin kaya kimo.
Pero kung tutuusin, maswerte pa rin ang Purlin na yon. Kasi napatawad mo siya sa kabila ng ginawa niya sa inyo mag-ama. Alam ko. Purin hindi nagagaling. Hindi na magtatagal. Pero gusto ko mapatawad siya. Amin, anak. Ayoko mawara siya na hindi siya napatawad ni Rio. Alam mo, Kaito, isa ka sa 1,000,000. Napakabait mo talagang tao. Kaito. Bago ako tuluyang mawala. Hayaan mo, pasalamatan kita. Huwag ikaw salita ganyan. Gagaling ka ba? Di na ako gagaling. Purin, Pero, salamat. Salamat kasi napatawad mo ako. Ang ikinalulungkot ko ngayon, mamamatay ako. Hindi ako napatawad ng ating anak. nag-usap kami kagabi ni Rio. Sabi ko, kailangan mag-usap kayo kasi maroba sakit mo. Ako nakiusap sa kanya. Hindi siya sumagot. Pero siya umiyak. Sabi ko sa kanya, halimbawa, gusto kanya makita. Magpasama lang siya kay Aring Reddy. Darating kaya siya? Mabait si Rio. Nagtatampo lang siya. Di ko siya masisisi. Dahil malaki ang naging kasalanan ko sa inyong mag-ama. Sorry. Anak ko. Mama, sorry po. Sorry po. Matagal po ako nagtampo sa inyo. Pero ngayon po, hindi na ako galit sa inyo. Pinakinggan ko po lahat ng sinabi ni Papa. Mahal ko po kayo. Salamat, anak. Salamat. Ngayon, mapayapa na ang loob ko. Pwede na ako magpaalam sa inyong dalawa. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, Mama. Purin. Gagaling pa po kayo. Magsasama-sama po ulit tayo. Oo. Lumabang ka, Purin. Lumabang ka. Mabubuhay ka. Hindi ko na kaya. Alam na sa'yo, anak. Thank you. Mahal kita. Patawad sa mga pagkulang ko. At sa'yo, kahit salamat. Salamat sa napakalaki mong puso. Paalam na. Paalam. Purin. Purin. Purin.
Rio, anak, ilagay mo dito sa harap ng rapida ng mama mo ang mga bulaklak na dala natin. Opo, Papa. May dala ba kayong posporo? Sisindihan ko po itong kandila. Meron ako dala. Ito. Mahigit 1 taon na pong patay si Mama. Kung mag-aasawa po ulit kayo, hindi po ako magagalit. Anak, hindi ko pa isip yan. Gusto ko, Raki ka muna. Dalaga ka na. Aral ka. Ikaw, graduate college. Alam niyo po, Papa, ngayon po, nagsisisi na ako. Kasi hindi ko agad pinatawad nun si Mama. Dapat nakasama pa natin siya sa bahay bago siya nawala. Malungkot naging buhay natin, pamilya. Pero at least, natuto tayo. Na pag ikaw nagmahal ng tao, dapat lagi handa magpatawad. Dapat hindi tanim ng galit. Mabigat dalhin sa dibdib ang galit. Alam ko na po ngayon. Barang araw, ikaw magkakaroon din relasyon. Walang tao hindi nagkakamali. Pag nagkamali sa'yo ang taong mahal mo, dapat ikaw handa magpatawad. Pag sa puso ng tao meron pagpapatawad, sa pamilya, meron naghihintay magandang pangako ng bukas.